po ang DepEd Hour para sa pagpatuloy ng ating panel discussion kung saan kapiling pa rin po natin ngayon ang Cream of the Crop ng Wesleyan University of Philippines Elementary and High School Department. Kasama po natin ang kanilang salutatorian at valedictorian. So this time ay kanina po pinag-usapan natin ang maraming bagay tungkol sa kanilang mga paniniwala. Ayan. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang kanilang mga plano. Speaking of plans, so saan natin sisimulan? Siguro sa high school students natin. Ano yung plans nyo? Saan kayo mag-aaral? Anong course yung kukuhanin nyo? At bakit yung course na yun? Nicole? I plan to take Bachelor of Science in Accountancy po. Kasi po, bata pa lang po ako, gusto ko na po maging CPA, tulad po nung tito ko po. Tapos, gusto ko rin po yung numbers, parang na-enhance, na mamassage po yung utak ko kapag po nagko-compute ako, parang gano'n. Saka po, yun po, medyo may talent din po sa pagsagot po ng problems ganun po. So, saan kayong mga universities nag-exam? At saan mo plano? Nag-exam po ako sa University of Santo Tomas, saka po sa UP, and pumasa naman po. Kaso po, dahil po kulang po sa budget, baka po sa Wesleyan din po mag-college. So yung tito mo yung nag-inspire sa'yo para din siyempre mo siya ngayon. Magaling ka siguro ngayon mag-handle ng money. Hindi ka naman. Ayan, sabi. Si Patricia naman. Ang goal ko po, accountancy po sa University of Santo Tomas. Ang nag-inspire po siguro sa akin is yung mother ko po. Kasi po, nag-enjoy po ako sa pagka-compute kasi. Ano pala mga mathematicians o ating mga bisita sa high school department. Ano naman, ang mga taga-elementary department, hindi pa natin tatanungin kung ano ang kukuhanin ng course. Mag-high school pa lang sila. Saan mo balak mag-enroll sa high school? Ako sa Wesleyan din po mag-enroll ng high school po. Hindi po sa Wesleyan. Ayan. Pero although hindi pa sila ala pa yun, pero ano ba yung pangarap nyo? Kasi syempre, sabi nga sa mga bata, nangangarap na rin yan, ma'am, di ba? Kung ano yung kukuhanin nila. Ano yung pangarap nyo? Ano yung gusto nyo maging kapag kayo ay dumating na sa point na, let's say, magka-college na kayo? Ako po gusto rin po kasi maging accountant dahil mahilig din po ako sa numbers o compute ko. Ako po gusto ko naman po maging isang writer para po gusto ko po kasi nagsusulat ng mga stories, yung mga novels po. Alam niyo na ba kung aside from valedictorian, senatorial, ano ba yung mga awards pa kayo marireceive? Nasabi na ba sa inyo yun? Hindi pa. So, pero kayo, yung achievements ninyo, yung mga sumasali rin ba kayo sa mga competition? Kasi, di ba, part yun ng extracurricular. So, ano yung mga competition na sinalihan nyo at yung mga nanalo kayo? Ako po, part po ako ng school paper po as the associate editor-in-chief po. Lumalaban po kami sa mga press conference po at nanalo naman po. Ano yung sa inyong newspaper? Nagsusulat ka rin ba? Feature writer po ako. Sigurado meron ka rin na nagka-place ka? Either division or region? Last year po, nasama po ako sa RSPC po sa Fontana po. Regional ma'am yun, Regional. RSPC. Sa division, at pangilan ka doon? Second place po. Ayun, ikaw ang second place. Kaya ikaw ang isa sa mga naging representatives ng ating division sa Regional Schools Press Conference. Si Patricia naman. Ang isang achievement ko po yung pagiging varsity player po. Anong nilalaro mo, Patricia? Badminton po.
Nakakasama ko namin siya, ma'am, sa sa Clara. Kapag masasali ka ba ngayon sa palarong pambansa? Hindi po. Ayan. Well, mahalaga, ma'am. Kumbaga yung mapunta sa Clara ay isang achievement na rin yan. Kasi dadaan ka sa district, dadaan ka rin sa division. So, yun. Yung ating mga bunso, mga elementary. Ang achievement ko po ay sa journalism din po. Yung mga press conferences po. Saka po nasali rin po ako sa Clara Taekwondo player. Yun, taekwondo pala. Si Gwyneth. Journalism din po, tapos yung mga quiz po na pinasalihan ng school namin. Journalism, ano? Mas Nicole, interesado ano ko pa kasi ano niya ako sa field na yan. Oo. Anong highest award na na-receive ninyo sa mga press conferences at saang level? Meron ba? Opo, Ayan. second placer po sa sports writing po, regional po, sa RSPC po. Wow, galing. So, nakarating ka sa sa national. Opo. Wow, national. Si ma'am kasi, yun ang linya niya kaya maraming pwedeng masabi si Ma'am Jane dyan. Ayan. Ayun. Ano pa naman yung nyo, syempre ma'am, sila yung malapit na yung graduation. Meron ba kayong mga mensahe sa inyong mga magulang? Gusto niyo ng gustong regalo? Ayan, gift or reward nyo sa inyong hard work? O pagkakataon mo na, Nicole? Ayan. Binabati ko po si Mama at si Papa. Tapos yung mga kapatid ko dyan, si TJ, si Casey. Mama, gusto ko ng ano ba? Wala po akong maisip siguro po kahit ano po, basta po galing po sa kanila yung galing po sa puso nila yung binibigay. Yun po. Si Patricia, meron ka bang Request. request? Ay, Mama. Siguro, kahit ano na lang. Kasi naibigay naman na sa akin lahat. Mabait naman nila, ma'am, no? Si Joshua. Una-una po maraming salamat po kay Mama at pinag-aral po sa Wesleyan. Siguro po kahit anong bagay lang po ibigay, basta po galing po talaga sa akin. Ako naman po kahit ano na lang po kasi po yung kapag-aral lang po ako, isang reward na rin po yung para sa akin. Wow, ang bait naman. Ayan, speaking of parents, ma'am, dahil sila ayan, kinausap nila kanila mga magulang. Pag minsan ba sila mami or si daddy kapag medyo, let's say, bumaba yung ranking nyo, anong sinasabi nila? Okay lang ba sa kanila? Or Nagagalit ba sila? oo, nagagalit ba sila? Napipressure ba kayo? Hindi naman. Oo, ang babait nila ma'am for sure, mababait din talaga yung kanilang mga magulang. So, wala namang sinasabi or maybe encouragement, ganyan, na babawi. Or talagang kayo ay na-maintain nyo from first grading hanggang fourth grading ay nandun kayo sa rank 1. Maintain. Hindi pa nyo nangyayari yung ganong instance. Pero nabanggit ma'am kanina kanina kasi medyo nakipagkwentuhan ako sa kanila. Tinanong ko kung simula pa itong high school natin kasama, kung simula first year rather, ay yun na yung kanilang ranking. Si Nicole ay from first year, na siya talaga, first honor. Pero si Patricia daw ay hindi. Ano yung mo darling? Ano yung rank mo nung first grading ka, first year, and then ngayon? Nung first year po ako, top 7. Second year, top 3. Third year and fourth year po, top 2 na po. So from 7, naging 5, and then ngayon naman siya ay top 2. Anong ginawa mo? Nag-aral po ng mabuti kasi ini-encourage po ako ng magulang ko na mas
work hard pa daw po ako. Yun. Ayun. Nasa isip mo ba na yung goal na kailangan maabot ko yun? Opo, para po maging proud na wala ko. So, kailangan talaga, importante yung goal, di ba? Sa pag-aaral, kailangan meron ka rin goal, hindi basta lang yung aral lang, kailangan may plano ka rin. Ayan, yung ating mga high school students, graduating na sila sa Wesleyan. Ano ngayon ang mensahe ninyo para sa Wesleyan? Bago kayo mag-college, punta na kayo sa ibang doon din pala, Dun sila Ayan, mag- sa high school department ng Wesleyan. Siyempre po, gusto ko po mag-thank you sa inyo po kasi po, doon na po ako nagkaroon ng mas marami pong kaalaman. Parang kayo na po yung nag-mold sa akin po as a leader and as a student po. Thank you po sa mga teachers po na kahit po makukulit po kami, nagtuturo pa rin po kayo, bini-encourage niyo po kami sa halip po na paggalitan, ganun po. Huwag po kayong magbabago at di po namin kayo makakalimutan. Ang sarap naman. Si Patricia. Thank you din po sa mga teachers kasi shinare po nila yung mga kaalaman nila sa amin. Tapos, ini-encourage po nila kami palagi sa mga namin pag-aaral. Tapos, mamimiss ko po kayo. Si Joshua naman. Thank you po sa mga teachers dahil po sila po yung nag-motivate at nagtuturo po sa amin. Kasi po halos doon na lang din po ako nag-grow dahil sa mga experiences po na napagdaan. Si Gwyneth. Thank you po ako sa mga teachers ko dahil po sila na po yung nagturo sa amin ng halos lahat na po. Tapos sila na din po yung parang second parent na din po namin sila. Di po namin sila makakalimutan. Kaya nag-message kayo dun sa mga teachers ninyo. Meron ba kayong yung mga, di ba ma'am, kasi kahit pa paano, tayo dumaan din tayo sa pagiging estudyante. Meron tayong mga talagang hinahangaan na teacher, gustong-gusto natin, yung naka-inspire sa atin. Ayan, meron din ba kayong mga ganun? Okay lang ba mong sabihin nila yung pangalan? Ayan, okay lang naman siguro. Yan. Thank you po sa mga naging advisors ko po. Nung first year po, si Ma'am Kilang. Second year po, si Ma'am Villanueva. Third year po, si Ma'am Damaso. And this year po, si Ma'am Nora. Hi Ma'am. Thank you rin po. Thank you po kasi po naging mabuting advisors po kayo sa amin. Naging parang tunay na po talaga namin kayong pangalawang magulang po. Yun po. Si Patricia. Thank you din po sa mga advisors, lalo na po sila Ma'am Manalang po, tsaka sila Ma'am Damaso na palagi po akong ina-encourage sa mga iba't ibang activities. Ayun. Hello din po dun sa advisor po namin ng The Wesleyanian, Ma'am Daisy. Umalis na po siya ngayon po sa papunta pong Amerika. Mamimiss po namin kayo ma'am at yung advisor din po ng high school student government po ay Ma'am Loida. Thank you po sa mga naging teachers ko po, sa ako mga naging advisors ko po, dahil tinuruan po nila ako maging magaling na bata. Thank you po sa mga teachers, naging advisors ko po, tsaka po yung mga coaches po sa mga laban namin. Sila po yung nag-encourage sa amin para galingan yung pagbulang. Siguro ma'am, hinga natin sila. Ano yung mga pwede niyong i-share? Siyempre may mga nanonood tayong mga estudyante din, tapos mga parents din. Ano yung gusto niyong sabihin na words of encouragement? Yan. Sa ating kasi baka may mga estudyante na nahihirapan or somehow na-frustrate dahil hindi nila naabot yung goal nila. Let's say, for example, hindi sila naging valedictorian or salutatorian. Ano yung pwede niyong ma-share sa kanila na words of encouragement?
keep striving for the best, syempre. Saka, syempre, lagi niyong ilalagay doon si God, huwag niyong kakalimutan. At kung wari, meron kayong lesson na hindi naintindihan, huwag kayong mahiyang mag-approach sa teacher niyo kasi kung hindi niyo yun sasabihin sa kanila, kayo rin yung mahihirapan na mag-make up ng mga lessons na yun. Ayan. So, pag hindi naintindihan, wala namang masamang magtanong. Diba? Ayan. Si Patricia, any words of wisdom? Yung wag mong mopya, tapos pag-balance yung studies tsaka yung mga extracurricular, tapos pagbutihin ka lagi yung pag-aaral kahit diba madaming distractions. Si Joshua. Focus po sa pag-aaral kahit mahirap po yung lessons, pilitin po maintindihan. At saka po kung may mga mababa pong grades, sabihin niyo po sa mama or daddy niyo po para matulungan po kayo na maging mas magaling sa subject niyo. Si Gwyneth. Never give up po. Kahit ano pong challenges ang dumating, i-face niyo po yun, tapos labanan niyo po hanggang nasa niyo po yung bagay niyo. Yun. May challenge ka ba na? Anong challenge ba yung pinaka nahirapan ka sa panahon ng iyong pag-aaral sa elementary? At paano ka hindi nag-give up? Yung mga contest po, minsan po natatalo, minsan po nananalo. Yung pagkatalo po, tinatanggap din po. Tapos, mas ginagalingan pa po sa mga susunod na laban. Huwag susuko. Si Joshua, may mga challenges ka ba? Siguro po yung pag-maintain po ng grades. Saka po yung paglaban din po ng contest. Pero I'm pretty sure naman na yung lakas ng loob nyo and I'm sure yung support ng mga magulang nyo ay laging nandyan. That's why siguro naman baka meron din silang message para sa kanilang mga magulang. Diba? Any message from your parents? Siyempre, although ito medyo mahaba pa yung pagdadaanan ng ating mga elementary students, pero nakaka-inspire din sa side ng magulang kapag naririnig nila yung mga anak nila na nagpapasalamat. Kayo, ano yung mga gusto niyo sabihin sa magulang niyo? Ako po, gusto ko pong magsabihin na thank you po sa lahat po ng sacrifices niyo po sa pagtatrabaho po para lang po matustusan po yung allowance ko. Thank you rin po kay Mami Baby sa pagpapaaral po sa akin, sa pagbabayad po ng mga miscellaneous ko po sa school. Kayo na po yung parang naging magulang ko na rin po. Thank you po kasi po di po kayo nagsasawa kahit po minsan makulit ako, kahit pasaway. Love na love pa rin po namin kayo. Yun po. Mama, Papa, thank you dahil pinag-aaral niyo ako tapos kahit na ba matigas yung ulo ko, sinusuportahan niyo pa din ako sa mga studies ko tapos ini-encourage niyo ako palagi. Si Joshua. Maraming salamat po sa mama and papa ko na nagtatrabaho ko para lang po mapag-aral mo kami. Maraming salamat din po sa lolo at lola ko po na patuloy na pinapagalitan ako pag mababa yung grades ko para matulas. Si Gwyneth naman. Salamat po sa mga magulang ko kasi po lagi po kayo nandiyan at hindi pa rin po kayo sumusuko. Tapos kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko makakalit yung kawal. Subuhin niyo po ang isa na namang edisyon ng Palatuntunan ng DepEd Hour kung saan niyo pong napakinggan ang ating pakikipanayam sa mga honor students ng Wesleyan University of Philippines Elementary and High School Department. Nakasama po natin mula sa Elementary Department si Gwyneth Pitigas, siya po ang salutatorian. At syempre, si Joshua G. Alamon, ang valedictorian ng Elementary Department. Mula naman sa High School Department, kasama natin si Nicole Emerald Tadeo, ang valedictorian, at si Patricia Ann Hoso.
Muli po ako po si Angeline Alfonso. At sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent, Dr. May Eclar, sa ngalan ng Office and Media ICT, sa pamunay Sir Glenn, ito po inyong lingkod, Jane Valderrama. Antabayan po rin yung susunod na palatuntunan, ang Slow Moments and Memories, kasama si Jade Christian Duarte.